Tinapos ng Boston ang 8 straight victory ng Lakers. Si Tatum ang nanguna dyan na may 40 points at sinundan nitong si Jaylen Brown ng 31 points sa game. Dito nakuha ni LBJ yung growing injury niya pagpasok ng 4th quarter, pero gumawa pa yan ng 22 points, 14 rebounds at 9 assists in 35 minutes sa game. At itong si Luka naman yung nanguna dyan na may 34 points at 8 rebounds. Dito nakita natin ulit yung rivalry para dito kay Luka at Jaylen Brown, na kung matatandaan natin last finals nagtapat yung mga to, itong Boston at ang former team nitong si Luka na Dallas. Itong si Brown yung naging matinding rivalry nitong si Luka pagdating sa depensa, dahil nakita ng mga analyst na kayang idomina nitong si Jaylen Brown si Luka gamit yung matinding depensa. Na same scenario ngayon sa nangyaring laban nila, dahil kita natin na sobrang nahirapan rin talaga itong si Luka na makaharap ngayon sa pangalawang pagkakataon sa ibang teams, itong si Jaylen Brown. Yung nangyaring laban na to ng Lakers kontra sa Boston, yung isa sa mga test nitong Lakers kung talagang sapat na nga ba yung roster ng mga to para tumapat sa isang defending champion. And exactly sa nangyari na masasabing hindi pa rin pala sapat yung taas ng improvement nitong Lakers pagdating sa offense at depensa para tumalo ng isang elite defensive team. Dahil ang Boston tinalo sila even na walang Porzingis o KCP, kasi si KCP nag-average pa yan ng 18 points, 40% threes at 47% from the field. Kaya nakita ng mga analyst na mas malaki yung magiging upset ng Lakers kung nakapaglaro pa ng buong game itong si KCP. Pero hindi rin naman natin masasabi yung magiging outcome para sa Lakers kung nakapaglaro yung starting center nilang si Hayes at power forward na si Rui Hachimura, na parehas nakapaloob sa injury ng Lakers. Na nagkaroon din kasi mismo ng adjustment itong Lakers dahil itong si Vando yung ginamit as a center nila na hindi naging effective, at itong si Al Horford nga lang yung kumain sa kanila dyan sa ilalim na gumawa ng 14 points, 9 rebounds and 4 assists kasama yung 3 steals sa game. Yung pagkatalo na to ng Lakers kontra sa Boston ay nagresulta sa kanila para bumagsak sa pangatlong seed sa Western Conference, at itong Denver naman ngayon yung nasa pangalawang seed after na talunin ng Phoenix Suns. Matagal na rin talagang nauugnay yung pangalan nitong si Jaylen Brown dito kay Luka mula last season sa finals, na isang araw itong si Brown sa naging hadlang para makuha nitong si Luka ang championship title at MVP award, at mismong itong si Brown ang nakakuha ng MVP title sa season na yan. Sinasabi ng mga analyst na hindi sapat yung pagiging elite guard nitong si Luka para tapatan yung pagiging defensive player nitong si Jaylen Brown. Pero ayon mismo dito kay Jaylen Brown sa isang interview after na talunin nila ang Lakers, sinabi nito na si Luka yung may pinakamahusay na opensa na pinakita sa nangyaring game na yan. At pinangunahan naman talaga ni Luka ang Lakers sa nangyaring laban after na ma-injury nitong si Lolo Bron. At tama yung mga NBA analyst na kailangan ng Lakers na maiwasan palalo yung malaking turnover nila na ginagawa. Yan kasi yung malaking naging problema nitong Lakers sa mid-season na nangyari. At sa 8 straight games na nakuha nila ay sobrang baba ng turnover ng Lakers, na dahilan nga raw kung bakit mas tumataas yung opensa ng mga to. Na sa nangyaring laban nila sa Boston ay naibalik yung malaking turnover na ginawa nila sa games, na meron silang 17 turnover pagdating sa third quarter game, na mismong naging dahilan para makuha ng Boston yung 22 na kalamangan dyan, na lumobo pa lalo pagpasok ng fourth quarter. Yan yung isa sa dapat nga na maiwasan ng Lakers, yung turnover sa game, na isa sa nagiging rason ng mga to para matalo. Yan yung isang araw sa dapat iwasan ngayon ng Lakers para mapanatili nila yung maganda nilang offensive rates. Pero even na tinalo sila ng Boston, hawak pa rin ng mga to yung malaking posibilidad na makapasok na ngayon sa playoffs.